So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ito pag-usapan natin kung bakit nga ba tinawag ni Moon Tulfo itong si VP Sara Duterte na isang allegedly certified na baliw. Diba? Sabi ko nga sa inyo, mayroon pong mga iilang tao na nagsasabi na itong si VP Sara Duterte ay mayroon daw pong narcissistic personality disorder. At paulit-ulit ko nang in-explain sa inyo na yung narcissistic personality disorder ni VP Sara ay visible. Kitang-kita na gusto niya siya lang yung ina-approach. Kitang-kita na gusto niya siya yung sentro ng atensyon. Gusto niya siya yung laging tama, laging nasusunod. Kumbaga, sa pinakamataas, yun yung tingin ni VP Sara sa kanyang sarili. Which is wrong. Diba mga minamahal, yung hindi mo kayang tanggapin yung pagkakamali mo to the point na ang ginagawa mo, feeling biktima ka. Alright, so sa mga hindi nakakaalam mga minamahal, may post kasi dyan, itong si Moon Tulfo. Ito kahapon i-recap lang natin to kasi medyo ang naging center of attention natin dito is si Pulong Duterte. Sa kagagawan nga ni Pulong, patungkol nga po sa, bugaw-bugaw issue. Alright, sabi ni Moon Tulfo, uulitin ko lang pong post na to mga taga Davao City at super duper loyal sa mga Duterte supporters, magising na sana kayo sa inyong at katangahan. Si Sara ay isang certified na baliw. Alam nyo, columnist itong si Moon Tulfo. Anytime pwede siyang makasuhan. Columnist, mga minamahal, itong si Moon Tulfo. So, ulitin ko, anytime, pag nagsinungaling siya, pwede siyang makasuhan. Libel to. Nasasabihan niyang certified na baliw itong si Sara Duterte kung wala siyang source. Now, hinanap ko, sino nga ba yung naging source ni Moon Tulfo? Mamaya ipapakita natin. Sabi dito, si Pulong ay abusado at di umano'y sangkot sa drug trafficking nung Pangulo pa ang tatay nila. Alright, huwag na natin pagtuunan ng pansin. Itong si Pulong Duterte, basahin na lang natin to hanggang sa katapusan ng post ni Moon Tulfo, no? So sabi dito, si Baste na mayor na ngayon ay palaging lasing at pumapasok sa opisina ng hapon na dahil laging may hangover. Ganyan ba yung tamang pag-iisip ng isang public servant? Tatanong lamang po. So magalit na kung magalit kayo sa akin, pero nagsasabi lang ako ng totoo. Gaya ninyo ay naging tanga din ako, pero ngayon ay nagising na sa katotohanan. By the way mga minamahal, si Moon Tulfo ay dati pong appointee ni former President Duterte, which is yung special envoy to China. So, appointee at matalik na magkaibigan, itong si former President Duterte at itong si Moon Tulfo. So, merong kaalaman, merong knowledge, itong si Moon Tulfo patungkol sa mga anak ni former President Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi nagkukwento, nag-o-open si Digong kay Moon Tulfo. Besides sa kanyang pag-o-open, ino-open niya din kung paano mambabae, kung paano nang bababae itong si former President Duterte. Kaya nga kilala niya si Roy Magarma, 'di ba? Na sabi pa nga ni Moon Tulfo noon, bakit mo pinatulan si Royima? Ang pangit-pangit naman. 'Di ba? Sabi naman ni Duterte, basta daw masarap, go lang. So merong knowledge itong si Moon Tulfo. Kasi first-hand information mismo nanggagaling mismo sa bibig, coming from the horse's mouth. Galing kay former President Duterte ang mga sinasabi din ni Moon Tulfo. So ngayon, bakit nga ba tinawag na baliw ni Moon Tulfo itong si VP Sara Duterte? If you will remember, mga minamahal, ito yun meron akong ipapakita sa inyo. According to sa Philippine Defense Forces Forum 2024 pa po to, last year August 29, merong post. Ito basahin natin. A military clinical psychologist suggests that SWOH recent outbursts may go beyond typical tempers tantrums often associated with a prima donna complex. So the psychologist observes symptoms that could indicate underlying
personality disorder, particularly narcissistic personality disorder or NPD or intermittent explosive disorder or IED or antisocial personality disorder or combination of this condition. So, according to psychologists, sa mga doktor mismo, meron silang nakitang hindi kaaya-ayang ugali itong si VP Sara Duterte. Like, pag tinanong mo, ang bilis tumaas ng kanyang temper. And I think, mga minamahal, siguro para sa akin, hindi lang si Sara Duterte yung may sakit na narcissistic personality disorder or yung tinatawag na IED or ASPD. I think, maybe si Pulong din or si Baste. Lahat sila parang merong ganong klaseng sakit, 'di ba? Uri ng sakit sa pag-iisip. So ngayon, I think, mga minamahal, yung pagsabi ni Montulfo na si Sara Duterte ay isang certified na baliw, meron po yang basihan. Meron tayo nakikita eh. Kasi napapansin ninyo, mga minamahal, sasabihin niya sa isang rally, resign BBM. Diba sinasabi niya yun, mga minamahal? After niyang sabihin yun, bigla-biglang kakambyo. Ay, wala po akong sinabi na ganon. Diba napapansin niyo yung ganong klaseng pag-uugali ni VP Sara? And to the point na kahit isa siyang abogado, hindi niya ginagamit yung kanyang pagiging abogado. Diba? Yung kanyang profession sa kanyang kinikilos. Pansinin ninyo? Biruin mo, naturingan kang vice-presidente, naturingan kang abogado, pero alam mo yung batas, di ba? Alam mo yung batas na bawal hukayin ang taong nakalibing na sa libingan ng bayani dahil yan ay napagdesisyonan na. Pero, ini-insist niya na hukayin ko si FEM, tatapon ko doon sa West Philippine Sea. Nagigets ninyo, mga minamahal. Di ba? Ganon yung ugali ni VP Sara Duterte. So, I think, yung sinasabi ni Montulfo, based on the fact na nakikita natin na ganon yung ugali ng ating VP. Nakikita natin personally, and nakikita din natin via psychologist, doctor, na ganito nga yung ugali, yung pag-uugali ng ating vice-presidente. Nakakalungkot man isipin na mayroon tayong ganyang vice-presidente, pero elected siya. And I think kailangan niyang magpa-test. Di ba, mga minamahal, kung meron ba siyang sakit na gano'n? Kaso ayaw niya naman eh. So ano yung magagawa natin? Kailangan niyang magpa-test. Patunayan niya sa taong bayan kung totoong maayos yung kanyang pag-iisip. Diba? Kakasabi niyong bangag-bangag si PBBM, mas natatamaan tuloy si Sara. Mas lalo tuloy nakikita natin na, ay, mukhang mas merong sakit itong si VP Sara Duterte. Gets ninyo, mga minamahal? So, columnist na yung nagsabi, certified na baliw. Diba? Tingnan nyo na lang sa impeachment. Wala pang ang judgment. Ang lagi niyang sinasabi, hindi kasi pinupolitika ako. Hindi kasi fishing to. Ganyan ba yung tamang pag-uugali? Ma'am? Tatanong lamang po. Ganyan ba yung tamang pag-uugali? Wala ka pang ang judgment. Hindi ka pa nauhusgahan. You are impeached. Yes, too. Impeach ka pa lang, pero hindi ka pa naman convicted. And sana, hopefully, makonvict itong si VP Sara Duterte. Diba? Ngayon, ang point of view natin dito, mga minamahal, hindi ka pa nga nako-convict, may judgment ka na, ay, this is fishing. This is politicking. Masasabi mo bang pinopolitika ka, ay sandamakmak na yung ebidensya laban sa'yo? Masasabi mo bang pinopolitika ka? Kung makikita mo naman na ang daming mga nakalatag sa article of impeachment, 8, if I am not mistaken. So, masasabi mo bang pinopolitika ka kung ganun? Kasi, kung pinopolitika ka, dapat sana, ay, inano lang, pinirmahan lang nila, yung without any due process, without any reason, diba, hindi ka dinadaan sa rule of law. Hindi ka dinadaan sa due process. Kaso, makikita nyo naman, mga minamahal, diba, idinaan siya sa rule of law. Dahan-dahan, step by the step, diba? Viral yun sa TikTok yung word na yun. Tapos sasabihin mo, pinupolitika ka, pinifishing ka. Ganyan na lang ba yung lagi mong rason? Hindi ba kasalanan mo din? Patungkol sa mga confidential funds na hindi mo masagot-sagot, kasalanan mo din kung bakit yung mamamayang Pilipino ay na-triggered at gusto kang pasagutin
patungkol saan ba napunta yung pera ng taong bayan. Diba? Mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, hanga din ako dito kay Ping Lacson. Alam nyo si Ping, dapat itong binoboto natin mga minamahal. Tingnan nyo, Ping Lacson vows to go against all form of corruption and wrongdoing that harm business. So ngayon, gusto kong i-point out din sa content na to, na isingit patuloy natin si Ping, no? Gusto kong isingit dito, mga minamahal, na yung dapat na binoboto natin, na mga politiko, ay yung mga taong ayaw sa kahit na anumang bahid ng korupsyon. Ayaw na ayaw sa mga taong walang transparency. Ayaw na ayaw sa mga taong walang accountability. Which is, nakikita ko yan kay Ping. Diba? Instead na iboto niyo yung Duterte, na wala namang ginawang maayos, na pag nagkakampanya, puro paninira. Instead na iboto niyo yung ganong klaseng kandidato, na namumuro yung mga bunganga, kung ano-ano lang yung lumalabas sa bibig, bakit hindi na lang natin iboto yung merong pangarap sa taong bayan? Kasi, mga minamahal, pansinin ninyo, yung Duterte na kandidato, hindi nila kayang magsalita nang wala silang sinisirang tao. Gets ninyo? Nagsasalita sila, hindi pa tungkol sa plataforma. Nagsasalita sila dahil meron silang niyuyurak na pagkatao. Kita ninyo? At pansin din ninyo, mga minamahal, na ganon kumilos, na ganon magmandato yung kandidato ng mga Duterte. Katulad din nila Sara. Puro paninira. Well, saan pa nga ba magmamana? Diba, mga minamahal? Saan pa nga ba din magmamana itong mga kandidato ni Duterte kung hindi sa kanilang din? Kasi nakikita sa kanila ginagawa nila. Kaya naa-adapt, nagiging environment ng mga politiko ng Duterte yung pag-uugali nila BP Sara. Kasi yun din yung ginagawa ng mga Duterte. So ngayon, basahin natin. Veterans lawmaker Panfilo Ping Lacson on Tuesday assured the country's biggest business alliance that he will consistently call out all form of corruption and wrongdoing that harm business should he get another chance at the 6-year Senate term. I-push natin si Ping. Hindi to promotional video. Kagaya nga nasabi ko sa inyo, sino ba naman si Nima para mag-promote? Ako lamang po yung isang katangi-tanging kabataan, syempre, bata pa, 22 years old, involved na sa politika, usaping politika, na nagre-research ng maayos. Kasi, kawawa naman, at the end, ang mamamayang Pilipino, especially mga taxpayer kayo, sige nga, tanongin ko kayo mga minamahal, iboboto nyo ba si Amy Marcos na walang ibang ginawa kundi magpa-Senate hearing? Pero, ang ending lang, hindi naman nakakatulong sa taong bayan yung kanyang ginagawa. Sige nga, taxpayer ka. Taxpayer ako. Magkano yung binabayad mong tax? Diba? Kada kain natin may VAT. Magkano binabayad natin? Diba mahal? Ngayon, ang punto natin dito, mga minamahal, kung malaman natin kung sino yung nagpahuli, former President Duterte, ano yung maitutulong sa atin bilang Pilipino? Di ba dapat mas nakafocus yung mga senador sa paggawa ng batas at sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya, ng ating bayan? Bakit hindi i-improve yung educational system ng ating bansa? Lalo pat bagsak tayo sa PISA. Bakit hindi tayo makarinig ng, uy, tumaas yung employment rate at bumaba yung unemployed? Diba? Mas maganda yung ganun pakinggan. Ay, lumalakas yung piso kontra dolyar. Diba? Mas maganda. Mas maigi, much better. Kaso ano yung nakikita natin? Diba? Wala. Nagpapahearing, katulad diba to, kay Jonathan Morales. Alam nyo, magkano yung nagagastos per hearing? 200,000. Pagkain pa, aircon pa ng gobyerno. Diba? Malaki ang ginagastos every hearing. At binabayaran yung mga senador para dyan. Tapos hindi natin deserve yung kanilang mga hinihearing dahil meron nga silang, kinukulay. Merong mga pangkukulay na nangyayari. Is that a right behavior, ma'am? Diba? So, as a taxpayer,
mas maganda na bumoto tayo ng isang politiko, ng isang politician na mas nakafocus sa vision ng ating bansa. Yung vision para mapa-improve ang mamamayang Pilipino. Hindi yung vision na, ay, kasapi ko to, ay, kakampi ko to, dito tayo. Hindi ganon. Pangit yun. Alright, sabi pa dito, hoping to still be entrusted by the voters with the Senate seat, May Lacson vowed to reprise his role as the voice of the Filipino people in calling out the fighting corruption as well as other forms of wrongdoing. Kaya, iboto natin si Ping. Mga minamahal, nagsasalita ako, hindi dahil binayaran, ganyan-ganyan. No. Hindi ko kailangan tumanggap ng pera ng isang politiko. Ang kailangan ko dito, mga minamahal, maiangat natin yung taong bayan, magkaroon man lang ng kahit konting ambag bilang isang kabataan sa future ng ating bansa sa darating na panahon. Kasi kami na to yung future at kami yung magsasuffer kapag patuloy na nangyayari at patuloy na nagboboto tayo ng mga politikong hindi karapat-dapat. So he made the vow Tuesday afternoon before the first general membership meeting of the Philippine Chamber Commerce and Industry or PCCI. Alright mga minamahal, hindi na natin kailangang patagalin pa yan or basahin or whatever, so blah blah blah. Ang point of view lang natin dito, iwasan natin yung mga politiko na walang ibang ginawa kundi paninira at nakikitaan naman natin na mayroon na atang mga sakit sila sa pag-iisip. Iwasan natin yung mga ganong politiko. Instead, bumoto tayo ng mga politician na mayroong magagawa sa ating bayan sa pagpapa-improve ng ating bansa. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, pasensya na ha, wala kasi tayong mic na iwan ko. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.